Ipinagtanggol ni Justice Secretary Laila De Lima ang pagpapatupad ngayong araw ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Hindi raw dapat ikatakot ng publiko na panghihimasukan ng bagong batas ang isyu ng malayang pamamahayag. Mula sa DOJ sa Maynila, may ulat on the spot si Lia Manialac del Castillo. Lia? Tia, wala pa raw dapat ipag-alala ang mga netizens kahit ngayon ang unang araw ng pagpapatupad sa anti-cybercrime law. Sabi ni Justice Secretary Laila De Lima, mas prioridad nila ngayong tutukan ng mga organized crimes na ginagawa gamit ang internet tulad ng cybersex. Kanina inatasan na ni De Lima ang NBI na tugisin ng mga nag-hack sa government sites makailan. May team na raw na nakatutok dito na nakikipagtulungan sa intelligence at investigative units ng ibang ahensya. Ang mga individual na netizen daw, hindi pa raw nila prioridad, kaya walang dapat ikatakot ang publiko. Pero naninindigan si De Lima na sa ngayon, wala sang nakikitang unconstitutional o labag sa batas sa mga probisyon sa ilalim ng anti-cybercrime law. Ang online libel naman daw kasi ay sakop na rin ng revised penal code. Ang nakita lang daw ni De Lima na maaaring naging problema ay ang pagkaka-highlight nito sa batas dahil inihiwalay itong probisyon. Ang sinasabing trend raw sa pagde-decriminalize sa libel ay trend pa lamang at hindi pa naman daw batas. Sa October 9, magsasagawa ng multi-sectoral forum ang DOJ para sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations ng anti-cybercrime law. Habang wala ang IRR, dahan-dahan daw o gradual muna ang pagpapatupad nila rito. Samantala ngayong alauna ng hapon ay ihahain ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang ika-9 na petisyon kontra sa pagpapatupad ng nasabing batas. Kasama sa petisyon ng NUJP ang Philippine Press Institute o PPI at ang Center for Media Freedom and Responsibility. Naka-upload na sa website ng NUJP ang e-petition nito. Hiling ng NUJP sa Korte Suprema tuluyang pawalang bisa at ideklarang labag sa batas ang kabuuan ng RA 10175 o Anti-Cybercrime Law. Panggigipit daw kasi ito sa karapatan ng publiko sa malayang pagpapahayag. Nilalabag rin daw ng konstitusyon ang Section 19 na nagbibigay ng karapatan sa DOJ na magsara o maglimit ng access sa isang website na sa tingin nito ay lumalabag sa batas. Pero pagtitiyak ni De Lima, hindi raw nila aabusuhin ito at liliwanagin nila sa kanilang gagawing IRR ang mga guidelines sa pagpapatupad nito. Mahigit 200 ang sumama sa e-petition ng NUJP. Kanina umaga naman naghain din ng petisyon ang Ateneo Human Rights Center, katulad rin ng mga sinabing basehan nitong NUJP. Ngayon naman PIA ay inaayos na rin ng DOJ ang cybercrime office nito at itinalaga na ni De Lima si Assistant Secretary Geronimo C. para siyang maging ASEC in charge ng nasabing opisina. PIA? Lia, balikan ko lang yung nabanggit mo doon tungkol naman doon sa paglalathala no, or pagsasagawa ng IRR. Sabi mo multi-sectoral forum ang gaganapin. Sino-sino yung mga imbitado doon at gaano katagal bago maipalabas nila itong implementing rules and regulations? Ayon dito kay Secretary De Lima, so far ang invited doon sa multi-sectoral forum ay itong mga ahensya na magpapatupad ng anti-cybercrime law. Ito yung DOJ, DILG, itong mga law enforcement agencies. At titignan pa raw nila kung mag-iimbita sila ng mga media para dito makisali sa kanilang gagawing forum. Ang deadline kasi ng pagpapalabas ng IRR ay hanggang sa Disyembre, pero ayon kay De Lima, susubukan nilang makapagpalabas ng IRR bago ang nasabing buwan. Tia? Maraming salamat, Lia Manialac del Castillo.